Yun, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Yan. Kung na lang ho 10 araw na lang, 10 days na lang ho at Pasko na ho. Birthday na ho ni Papa Jesus. Ano ho? Ay nako nakakataba ho naman ng puso. At kwan, 2 linggo ho yata akong hindi nakapag-vlog. Ano ho? Nakakataba ho ng puso ang nagme-message sa akin. Ang nagtatanong ho kung bakit daw ako walang vlog. Ano ho? Marami ho kong kwento. Kaso papaiksiin na lang natin ang ating kwento. Ano ho? Ay bago ho ang lahat, gusto ko ho magpasalamat doon sa mga taong nag-message ho sa akin. Dahil ho yung aking vlog, regarding ho yun sa aking pinsan na yun nga hong galing ho siyang Taiwan. Tapos yung pong kanyang pagdating po niya dito ay seasonal worker. Ay gusto ko lang ho magpasalamat sa ating mga kapwa Pilipino na nagkaroon ho ng concern at nag-message ho sa akin papaano ho yung gagawin. Ay may listahan ho ako din Sir Melvin Ante Makatangay, maraming salamat ho doon sa pag-message niyo ho sa akin regarding ho sa pagtulong sa aking pinsan. Ano ho? Romel Abela Comia, maraming salamat ho. Mabuhay ho kayo. Sir Luis Maralit, maraming salamat ho. Ay talagang na-appreciate ko ho yung pag-message niyo ho sa akin. Ano ho? Sir Ron Gabs, Melvin Tenorio Mendoza, Anthony Talisik, ay maraming salamat ho. Ay tungkol ho sa aking pinsan, ganun pa din ho ang nangyari. Bali siya ho'y may mga ongoing na apply ho na hinihintay. Tapos may mga agency siya na hinihintay. Ano ho? Yun hong mga turo nyo sa akin, yung mga message nyo sa aking Facebook ay sinabi ko ho sa aking pinsan. Ano ho? Ay siya, nag-uubo pa rin ho tayo ng kaunti. Ano ho? Ay siya, kamusta ho kayo? Ay sana ho kayo'y ayos lang diyan. Ano ho? Kung ako'y inyong tatanungin, ay talagang medyo malakas na huli ang ating pangangatawan. Ano ho? Ako ho'y walang vlog nitong mga nakaraang linggo, 2 linggo. Dahil ho ako nag-focus ho ako sa gym, naglaro ho ako ng basketball. Ano ho? At talagang ginising ho natin yung ating mga natutulog na taba-taba. Mga nagpapawis ho tayo. Talagang sabi ko, bakit ba ako'y nagiging sakitin? Ano ho? Yun nga ho, every other nagpa-register ho ako sa gym. Every other day ay ako ho ay nagwo-workout. Ano ho? Talagang sabi ko para lumabas ang pawis. Dahil ako yung laging masama ang pakiramdam, inuubo ako. Yan, kaya ho gayon ho nangyari. Hindi ho tayo nakapag-vlog. Tapos ano pa ba ang dahilan? Nakipag-usap po ako sa Pilipinas. Baka ho pagpapala rin ay umuwi ako ng Pilipinas at excuse me ho. Dahil ho ako may dapat ko ba bang gawin ito sa inyo? Baka ho ako umuwi ng Pilipinas at may maliit ho kaming lote na ibinebenta ni Mrs. sa Santo Tomas. Ay may kadil ho ako. Ay kailangan ko hong umuwi ng Pilipinas. Ay ang problema ay talagang siyempre gastos na naman. Ano ho? Pero kung kinakailangang umuwi ay uuwi ako kahit 1 linggo. Ano ho? At para maayos ho namin yung mga papeles. Ito ho, kalalabas ko lang ho sa trabaho. Araw ho ngayon ng Biyernes, 2:39 ng hapon. Susunduin ko ho ang mahal na Reyna. Wala ho tayong part-time ngayon ng gabi. Ano ho? Paano ko ba sisimulan ang aking kwento? Excuse me. Ganito ho ang nangyari. Yun hong aking full time. Ako ho'y na-terminate. As a order picker, as a forklift operator, ako ho'y na-terminate. Last Friday, December, ano ba yun? December 1. Oo, last Friday, December 1, pumasok ho ako ng morning shift, pang umaga ho yun. Alas 6 ho ang aking shift. Tapos before mag 9 AM or mga 8:30 siguro, umuwi ako ng bahay.
ayaw ko na hong ikwento sa inyo ang nangyari. Pasensya na ho kayo kung hindi ko ho ma-share sa inyo. Basta ako ho'y na-terminate. Ang dahilan po ay between lang po yun sa manager ko at saka po sa HR manager. Ayaw ko pong i-share sa inyo at masyadong confidential. Yun nga po. Umuwi ho ako ng bahay noong December 1 ho. Before 9 AM. Tapos dapat daw hinintay ko yung manager ko. Dapat yung concern ko, kinausap ko daw muna siya. Yun. Pero pagdating ko ng bahay, pasensya na ho, akin lang ang binibilisan yung kwento ko dahil hindi ko po pwedeng i-share yung tunay na dahilan. Pero wala po tayong ginawang masama. Yun ay 100%, wala po tayong ginawang masama. So, na-terminate ho ako kasi bali ang nangyari ho, umuwi ako ng bahay kasi ang endorse po sa akin, hintayin ko daw ang manager ko at kakausapin ako. So hindi ako nakinig sa supervisor ko. So ang ginawa, pagdating ko ng bahay, kinausap ako, naka-receive ako ng phone call. That same na araw ho, Friday, siguro mga alas 12 na yun or alauna ng tanghali, naka-receive ako ng tawag galing po sa HR manager at saka po doon sa manager ko sa department ko. Sabi sa akin, Hubbard, anong nangyari? Dapat kung may mga ganun pang nangyayari, hinintay mo muna ako. Hindi ka na nagdesisyong umuwi agad. So mali yung ginawa mo. May kaukulan na parusa yung ginawa mo. Yan. Alam mong busy tayo, bigla kang umuwi. So yun na, blah blah blah. Yan, sinabi ko na ang concern ko. So yun lang, at the end of the day, naka-receive ako ng email. Yun, na-terminate ako. Yun. Sa totoo lang, nanghihinayang ako kasi ang lapit sa bahay. Tapos hindi ko lang kung nabanggit ko sa inyo kasi nagtatrabaho ko sa meat shop. Ang laki kasi ng discount na hindi ko masabing malaki. At least pag bibili kami ng mga seafoods doon or mga karne, may discount. Yan. Malaking tulong po kasi 'yon. Kasi doon alam niyo naman ang ating salary, halos ang 25% napupunta ho sa pagkain. Tapos malaking tulong nga 'yon at pag bibili kami ng pagkain, kumbaga karne baboy, karne baka, isda, ay malaki ho ang discount. Kaso ganun ho ang nangyari. Ay, masama pa rin ang pakiramdam pero okay na ho. Nakatulong ho yung workout ko nung nakaraan nga. Nagpapawis, talagang halos nagbabad ako sa gym ng 2 oras. Yun lang po, na-terminate po tayo ngayon. Buti na lang at may part-time tayo. Pero ang kagandahan, may bago na naman ho akong trabaho. Ito ho, full-time. So pang umaga, yan ho. So maraming salamat ho. Talagang ganun ho talaga. Nawalan ho tayo ng trabaho. So kailangan ho natin maghanap ng trabaho, Sa nagtatanong po sa akin, isisingit ko na po ito. Sa nagtatanong po sa akin, paano po maghanap po ng trabaho dito sa Edmonton, sa kagaya ko pong bagong lipat dito sa Edmonton, Alberta. Ganito po ang ginagawa ko. Yung pong resume natin, yung pong ating CV, ating pong inia-upload siya sa Indeed. Ginagawa po natin siyang searchable. Yung parang nakapublic po siya. Kung pakicorrect na lang po ako kung tama yung term ko. So sinasabi ko po ito para po sa mga nagtatanong sa akin at para po sa mga kagaya kong baguhan dito sa Edmonton. Ito po naman ipayo din lang sa akin na sineshare ko lang. Tapos ang gagawin nyo, ipapublic nyo ang resume nyo, gagawin nyo searchable, yung masasearch sa employer. Tapos ipipilter nyo po siya. So date posted, ipapakita ko sa taas. Date posted, ang pipiliin nyo po lagi 3 days ago. Tapos ano pa ba, ipifilter nyo rin yung salary, kung magkanong salary, kung $20 or 25 or 35, ipapakita ko po din sa itaas. Tapos kung ilang kilometer mula doon sa location ng bahay nyo, ipapakita ko po din sa taas, ipifilter nyo po yon. Ano pa ba? Yun lang po. Tsaka syempre, ilalagay nyo sa taas filter Edmonton, Alberta. Tapos warehouse worker, yan. O kaya forklift operator, order picker, or cook, yan. At least na-share ko lang ho sa inyo. Sigurado naman pong marami nang nakakaalam nito. May mga nagtatanong lang ho, kasi may mga lilipat ho daw ng Edmonton, Alberta. May mga nakachat lang ho ako regarding ho naman sa paghahanap ng bahay
nasabi ko na po ito, dito po kami nakakita sa Edmonton Rentals. Mag-join po kayo sa Facebook at pwede po kayong mag-comment doon or makikita nyo po yung mga latest na mga apartment or house for rent. Ano ho? Ay siya, maraming salamat ho sa inyo. Na-appreciate ko ho na napapansin nyo na wala akong vlog. Ano ho? 10 days na lang ho at Pasko na. Ay siya, susunduin muna ho natin ang mahal na Reyna. At ito, may bagong doon na ho tayong trabaho. Kaso hindi na po ako nagpo-forklift operator kasi wala daw bakante. So sorter lang po ako ngayon, kaya medyo fresh tayo ngayon, fresh yan. Eh siya, samahan niyo po ako na sunduin natin ang mahal na Reyna. Maraming salamat huli sa inyong lahat. God bless everyone. Yan, susunduin na ho natin ang mahal na Reyna. Ito ho ang itsura ng Edmonton, December 15, araw ho ng Biyernes, 2:52 ng hapon. Yan. May snow ho sa gilid, pero sa mga kalsada ay wala hong snow. Medyo sabi na ho ng mga katrabaho ko ay talaga nga ho daw kakaiba ang weather ngayon. Dapat ho daw ay ganitong petsa, ganitong buwan ay may snow na ho, no? Ito ho ang itsura ngayon. Yan. Talagang malinis na malinis. Malapit ho lang itong pinagtatrabahuhan ko. 6 minutes drive papunta ho sa bahay. So okay pa din. Yun nga lang, nanghihinayang ako doon sa trabaho ko kasi nga kahit papaano pag bibili ka ng ulam doon ay may discount. So malaking bagay ho yun. Pero ganun ho talaga nangyari. Siguro ho naman hindi ho talaga para sa akin yun, ano? Pero okay din naman ho yung trabaho ko ngayon at kasi pag ho ako'y nag-a-apply ho ng trabaho, syempre hindi naman ho sa pagmamayabang. Syempre tayo ho na may pumipili ho tayo maigi, kumbaga maganda ang benefits, yan, ano ho. Tapos yung pinakagustong gusto ko, yun hong pinakagusto ko lagi, yun hong may tinatawag na RRSP match. Dito ho sa pinagtatrabahuhan ko ngayon ay 30% ho ang contribution nila sa RRSP, ano ha. Yan, kaya gustong gusto ko. Tapos Monday to Friday ho din. Morning shift ho ako, yan. Kasi pag ho ako talaga nag-a-apply ng trabaho, oras ho na ho ako in-interview, talagang sinasabi ko na ito yung availability ko. So pasok ho naman sa kanilang pangangailangan, kaya nakakatuwa ho din, ano. Tapos iparati pang may overtime. At saka ito nakakapanibago, malinis ngayon ang katawan. Hindi nadudumihan. Kaya ayos din ho. Tapos sa medical, sa mga medical dental, malaki ho din naman yung maganda ho yung benepisyo ho rin. Yan. Ay siya, naputol ho tayo kanina. Saan ho ba tayo naputol doon sa benefits? Yung maganda ho din naman ang benefits. 30% ho ang sa RRSP match. Tapos yun nga, may medical dental din. Ayos ho naman, panalo ho rin. Kaso nga lang, syempre, doon sa kabilang pinagtatrabahuhan ko, gaya na sabi ko kanina, yon, kahit pa paano may discount pag bumili ka ng mga pagkain. Dito ho naman sa trabaho ko ngayon, compare dito sa trabaho ko ngayon, hindi pagod. Compare doon sa nung nagwo-work ako sa Fraser. Yan. Ay ito ho, Edmonton, Alberta, ganito ho ang itsura. Mga 8 minutes pa. Nasa kuha na ho tayo. Nasa trabaho na ho tayo ng mahal na Reyna. Pero talagang malakas na huli tayo ngayon. Nung mga nakaraan ho talagang kuhan, linggo, buwan, sama lagi ng pakaramdam ko. Hindi nawawala ang ubo. Siguro nga, kasi dati ko hong trabaho nga, kung saan ako na-terminate, order picker sa Fraser, ay lagi ho mabigat ang pakiramdam ko. Pero ganun ho talaga, kailangan ho natin magtiyaga. Ay, kamusta ho kayo? Ikaw na lang 10 days nga, 10 days at Pasko na.
Pasensya na ho pala kayo kung hindi ko masabi na kung bakit ako na-terminate. Talagang hindi ko ho pwedeng sabihin. Yun ho talaga between me, may manager, at saka ho doon sa HR manager. Kasi ako ho dati naging part ho ko ng management team sa mga dati kong trabaho, sa mga experience, sa mga dati kong work. Naging supervisor po ako, naging management trainee, naging kitchen manager. So at least naiintindihan ko po yung mga confidential na hindi natin pwedeng i-share. Pasensya na po talaga kayo. Yan. Pero hindi naman po ako proud na na-terminate ako. Talagang minsan meron talaga tayong hindi pagkakaintindihan na di ba? Kaysa lumala pa, kailangan na nating maglaylo o kaya lumayo. Yan. Pero aaminin ko ho naman sa inyo, kahit ho kayo, kahit ho itong mga nakakakwentuhan ko na katrabaho ngayon, itong bago kong katrabaho, although maganda rin itong pinagtatrabahuhan ko ngayon, syempre humahanap pa rin ho tayo ng trabaho na yung tinatawag nating last dance, yung parang ating huli na, yung ating huling sayaw na yan. Naghahanap pa rin ho tayo ng kung saan ho tayo magiging komportable, kung saan ho tayo mabibigyan ho nung hinahanap ho natin. Yan ho naman ay tunay talaga. Kahit ho kayo ay sigurado ang iba sa inyo ay naghahanap pa rin noong may magandang sahod, makatarungan ang pasahod. Yan, gusto ko lang ho magpakatotoo. Yan. Kahit noon ho sa dati kong trabaho, yung as a order picker, as a forklift operator, kahit maganda na yon, naghahanap pa rin ho ako. Kasi unang-una ho, bago lang ho ako dito sa Edmonton, hindi ko pa ho nadidiscover kung ano bang meron dito, kung ano ba talaga ang magagandang company dito. Although marami na akong nakikilala at nakakakwentuhan, pero unti-unti na natin hong pinapasahan yan ng resume yan. Pero sa ngayon, masaya naman ako sa trabaho ko ngayon. At least may pambayad tayo ng bills. Pambayad sa bahay, pambayad ng sasakyan, kaunting pampadala sa Pilipinas. Kaso nga, ito, biglaan, baka nga ho umuwi ako ng Pilipinas at may maliit ho kaming lote na ibinebenta sa Batangas, sa Santo Tomas. Yan. Kailangan ho nating ng personal appearance para ho sa mga documents. Ako lang ho ang uuwi at ang mahal na Reyna ay hindi ho pwede kami magsabay. Ay, dahil ang biyanan ko ay darating ng linggo, December 17. Yan. Darating ng linggo. Tapos ang nanay at tatay ko naman darating ho ng next year, 2024. Siguro ang sunod kong ibablog yung insurance. Dahil ho ang aking biyanan at ang aking nanay at tatay ay visitor lamang. Visitor visa ang kanilang pinanghahawakan, ay kailangan ho noong insurance. Si mahal na Reyna ang nakakaalam noon ay ating isasama sa vlog ang mahal na Reyna. Yan. Malapit na ho tayo sa pinagwo-workan ng mahal na Reyna at sa pinagwo-workan ko din as a part-time. Yan. Nakakatuwa wala pang snow parang walang sa Canada. Nakapaglaro ho din tayo ng basketball. Nakakatuwa ho din naman at kahit pakaangka ang laang sa korte, nakakashoot din. Siya ipapatayin ko muna ho ang ating video at medyo malapit na ho ako at medyo nakakasulo ang araw. Yan. Maraming salamat ho talaga sa mga nagtatanong, sa nakakapansin na ako'y walang vlog. Talaga hong ako muna nag-focus sa aking health. Ako'y ang mahal na Reyna, putak ng putak. Kakainom mo na yan, kakainom mo ng alak, kaya hindi mo wala ang ubo mo. Yan. Ay di ako yun nga, nag-workout, nag-gym, yan. Nag-push up sa bahay. Yun, di okay na naman ngayon. Siguro talaga hinabaguhan lang ako doon sa freezer. Siya, puputulin ko muna ho mamaya at magkita-kita ho tayo mamaya. Maraming salamat ho. Ito, malapit na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Nandito na ho tayo sa University of Alberta
Saan kaya ang punta namin ngayon ay Friday. Siyempre family bonding. Baka kumain ng kaunti sa labas. Oh, nakakatuwa ang snow lang patila-tilamsik lang ang snow sa tagiliran Wala pa. Tinawagan ko na nakakamiss magpasko sa Pilipinas. Walang kasing saya ang Pasko sa atin. Napakasuswerte ng mga batang napasok dito sa University of Alberta. Talagang sigurado may pera din. Talagang tsaka syempre kuwan tawag doon, matatalino kasi may mga scholar daw dito Wala pa, mahal na Reyna Bababa ho tayo, ipapakita ko sa inyo ang kuwan, ang labas. Yan. Ang mahal na Reyna na pala ang ating pagmamanehuhin. Yan University of Alberta Conference Center. Ay, wala pang snow. Ay, butit maayos ng ating pakiramdam. Yan mahal na Reyna Mag-hi ka muna. Ikaw na magmaneho. Excited ka na ba? Parating na ng aking biyanan, excited ka na? Katatawag nga lang kasi madaw ba ng Emperador lights? Ayaw ko. Ikaw muna magmaneho. Ay shot kami ko na. Pauwi na ng bahay. Ito, malapit na ho tayo sa bahay. Ito ho ang itsura. Walang snow sa kalsada at nasa gilid ho naman ang snow. Yan. Malapit na ho tayo sa bahay. Nagtutunaw pa. Hindi nga ho masyado malamig ngayon. Yan. Bali, ang mahal na Reyna muna ang aking pinagmaneho. Ay siya, puputulin ko muna ho ang video at magkita-kita ho tayo mamaya ng kaunti. Yan. Lapit na ho tayo. Ito, nasa bahay na ho tayo. Yan. Ito, may snow naman kaso kakaunti lang. Kitang-kita nyo naman Yan. 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 Hindi ho masyado malamig. Naka-jacket ako pero kaya ho naman ang wala. Yan. Dito na ho tayo sa bahay. Ha? Saan ang phone? Ay, patanggal ang lock. Iwanan doon ng mahal na Reyna ang kanyang cellphone. Ay, kukunin muna natin sa sasakyan. Yan, saglit lang Ay siya, hindi ho matatapos ng araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo. Ay siya, 10 days na lang. Si Utay? Wala pa? Nasa bulsa ko pala. Ay siya, tayo naputol. Ay siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo. 10 araw na lang ho at Pasko na. Ay kung saan ho kayo naroon ay magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Magbabay ka muna sa mo. Ayan, hindi ho makakapagbabay si Utoy at nasa web. Ay siya, ingat ho ang lahat. God bless everyone ho. Hanggang sa muli ho. Advance Merry Christmas. Mabuhay ho tayong lahat. Salamat.